niyang yon? Ha? Gwapo? Nagagapuhan ka sa lalaking hambog na yon? Yon ang totoo, Grace, at kakaiba ang dating niya. Ang kaso lang hindi ako nabigani sa kung anumang meron ang panlabas niya. Para bang kinukumpara ko pa rin to kay Philip kahit napantay lang sila. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Reese, maaga nga akong nagtungo sa kumpanya ni Philip upang di ako mahuli. 6:30 pa lamang naroon na ako. May janitor pa lang na nagmamap sa sahig, ngunit marami ng empleyado nagkalat sa loob dahil hindi ko alam kung anong oras darating si Reese. Pero dapat nandito na siya dahil nasabi nitong maaga ang gaganaping meeting. Medyo kinakabahan pa ako dahil alam kong kasama ngayon ni Philip ang mommy niya. Idagdag mo pa ang sinabi ni Reese kahapon na may plano pa siya na hindi ko alam kung ano. Dahil marami nagkalat na warning sign sa gitna. Hindi ako dumaan dahil nga nakakahiya naman sa janitor na naglilinis. Dumaan ako sa gilid ng water dispenser, ngunit ang suot kong bag ay bigla na lang nasabit doon. Muntik pang matumba iyon kung di lang nahawakan iyon ng lalaking nasa likuran ko. Dahil sa kanya hindi yun tuluyang naggalaw. Inawakan nito ang braso ko at idinala sa gitnang bahagi ko saan patuloy ng sahig na nilalampaso kanina lamang. Bakit ba kasi ang hilig mong dumaan doon? Salubong ang kilay ni Reese matapos itanong iyon. Saan ba ako dapat daraan? Natural iiwasan ko yung magmamap para hindi madumihan ng sahig. Tumaas ang kilay niya dahil sa pagsinghal ko. Ang aga kasing sungit-sungit niya. Ano bang problema nito? Then why are you mad? Imbes magpasalamat ka na lang. Natawa ko. Edi thank you. Umismid siya dahil sa sinabi kong iyon. Ngunit hindi ko na lang iyon pinansin. Nakita ko kasi sa gilid ng aking mga mata na naglalakad papalapit sa amin si Asher na ngayon sa lubong ang kilay na parang si Reese lang kanina. You are acting like a spoiled brat. Yon ang sabi ni Reese kahit alam niyang palapit sa amin si Asher. Bakit kailangan pa niyang sabihin yon? Gusto ba niyang ipahiya ako sa harapan ni Asher? I deserve you. Namilog ang mata ko dahil sa sinabi niya. Inaasar ba ako ng lalaking to? Ano? We're same vibe. I like your vibes. No, I like you. Hindi ako makapaniwala sa pinagsasabi ng lalaking to. Nakangisi siya sa akin at alam kong narinig ni Asher kung ano ang pinagsasabi niya kanina. What's happening, Mr. Isaac? It's too early? Nalingon ito ang bagong dating na si Asher na ngayon nagtataka sa amin. We need to talk about the school place again, maybe. I'm going to change my mind to take that one to email me. And why? Winnie is one of the school teacher there. I'm fine about the conditions she gave me. Gusto ko yon. So I will look for another place. Tutulungan niya ako. Condition? Nakataas ang kilay ni Asher nang itanong iyon. Di niya maiwasang tingnan ako dahil sa pinagsasabi ng lalaking to. Alam ko inaasar niya ngayon si Asher dahil alam niyang ex ko siya. Hindi lang ako makasagap dahil boss ko nga siya at nakakaya kung pagbabawalan ko siya mismo sa harapan ni Asher. Yes, by the way, where is your mom? Inaasahan ko pa namang kasama mo siya. Tumango si Asher bago umayos ang tindig. They're on the way here now. Nauna lang ako dahil may dinaanan lang ako. Tumango si Reese sa sinabi niyang iyon. Di na rin naman nasundan ang pag-uusap nilang iyon dahil dumating ng daddy ni Reese na si Mr. Montelucas. He greet me after he have a talk with Asher. Nagtataka siguro si Asher kung ba't kinakausap ako ng daddy ni Reese na para bang isang anak. Siguro nga wala itong ideya na nagtatrabaho ako nun sa kumpanya ng mga Montelucas sa panahong kailangan kong makalimot sa nangyari kay Lola. Hindi ko lang alam kung wala talaga siyang ideya. Dapat ko bang alamin iyon? My son mentioned about the school you're working. Hindi ko alam doon ka pa rin nagtuturo and we expect na walang magrereklamo dahil pabor sila sa desisyong iyon. Tumango ako sa sinabi ni Mr. Montelucas habang nasa opisina kami ni Philip. Nakaupo kami sa mahabang sofa kung saan nasa gilid ko si Reese at nasa single sofa naman sila Mr. Montelucas at Asher. May mga ilang guro at residente pong hindi sang-ayon sa planong yon. Masyado po kasing matagal ang paaralang iyon para mawala pa sa amin. Nasanay po kaming nakatayo yun doon at ang paaralang iyon naka-request sa gobyerno para mapatayo ng mga bagong gusali. Hindi ko lang po akalaing bibilhin to. Tumango-tango si Mr. Montelucas sa sinabi kong iyon. Yeah, I know. Mabuti na lang at talagang sinadya mo kami dito, kundi baka tinatrabaho na ngayon ang bagong paaralang lilipatan ninyo. Pasensya na po sa abala. Tatanawin ko pong utang na loob to sa inyo habang buhay.
It's okay, Winnie. You've been a good employee to us before. Marami kang achievements sa company. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Ngumiti ako sa sinabi niyang iyon. Alam ko nakatingin sa akin si Asher at narinig nitong pinag-uusapan namin ni Mr. Montelucas. Ngunit hindi ko to nagawang solyapan ng tingin. Dumating na rin naman kasi ang sekretary ni Asher at sinabi na sa conference room na makakasaman lang magpupulong. Nahuhuli kaming lumabas ni Reese kung saan nauna na si Asher at si Mr. Montelucas doon. Sinadya kong sabayan si Reese dahil nais ko siyang singhalan tungkol sa ginawa niya kanina lamang. Hindi mo dapat sinabi yon sa narinig ni Asher. Reese? Nilingon ako nito. Nakataas ang kilay. Why not, Winnie? Are you not satisfied on his reaction? Yung mata niya kitang-kita mo na apektado to sa sinabi ko kanina. Natawa ako ngunit puno lamang yon ng kainsultuhan. Huminto kami sa hallway ko saan malapit lamang iyon sa pintuan ng conference room. Hindi mahalaga sa akin kung anong iisipin niya and I don't care if he's affected. Bakit ba dinadami mo pa ako sa inis mo sa kanya? Natawa din to bago magpamewang sa harapan ko. Dahil masyado siyang mayabang, I know, he did not treat Rika she's must be deserved. Iba ang pakikitungo niya kay Rika and Erica always mentioned that to me. Ano bang pakialam mo doon? Hindi kasi yun patas. Bakit? Dahil may gusto ko pa rin sa ex mo? And you want him to treat Rika the way you care for her? Eh paano kung magkaiba kayo? Why don't you just move on? I've already moved on, Winnie. Ang gusto ko lang maayos ang lagay niya sa lalaking yun. Mukhang maayos naman siya. Bakit mo pa ba iniisip yun? May magagawa ka ba kung di siya okay? You know, she chose to stay with that man. Hindi naman siya mananatili sa lalaking yon kung hindi siya maayos. Paano ba mag-alaga ang ex mo? Natigilan ako sa sinabi niya. Why does he need to open this again and again? Parang di pa siya naka-move on kay Rika kung ganito na lang lagi ang bukang bibig niya. Ngunit hindi na ako nakasagot pa. Biglaan na lang kasing sumulpot si Asher na hindi ko man lang namalayang lumabas ng conference. May problema ba? Yun agad ang tanong niya na sa akin nakatingin. Nag-iwas lang ako ng tingin at di sumagot. Hinayaan ko lang si Reese na siya magsalita hanggang sa igiyan nito ako papasok sa loob. Alam ko, magiging masikip para sa akin ang likod na iyon. Sa tinagal-tagal ng panahon nung huli kong nakaharap si Miss Cholina, para bang muling sumariwa sa akin lahat na nangyari, kaya't hindi halos naging maayos ang pakiramdam ko. I know she noticed me when I entered the conference with Reese earlier. Hindi ko lang yan pinansin dahil ayokong magtamang mga mata namin. I am still mad. Nabubuhay ang galit ko na matagal lang natutulog sa kaloob-looban ko. Until the meeting finished with almost 2 hours. Doon lang ako nakahinga na maayos. I stayed in the conference room while they're ready to leave. Inasikaso kong ilang importanteng papel ni Reese. Nadadalhin ngayon para pirmahan niya sa kanyang opisina. But I stopped when I heard some footsteps walking towards me. Kahit hindi ko to tingnan, alam ko, si Mrs. Jolina yon dahil sa tunog ng takong nito at gamit niyang pabango. You're a secretary of Mr. Isaac? Sa pagkakataong yon, doon lang ako naglakas ng loob na tingnan siya. Batid ko nakangisi to sa akin, kaya hindi na ako nagulat pa na makumpirma yon. It's been 6 years. I did not expect that we're going to see each other again. What happened? Didn't you pass your board exam? Nagtagis ang bagang ko dahil sa sinabi niya. Ngunit pinilit kong ngumiti kahit ang sistema ko parang hinuhubaran ng asin at nais magwala sa harapan niya. Nice to see you again, Mrs. Saavedra. Those are the only words I spilled out after I turned back my hair. Hindi ko naisip kung mababastos siya but I know she did not deserve my respect after all. My son did a great job for the past few years. Tamang inakala ko, wala siyang mapapala sa isang katulad mo. Natigilan ako dahil sa sinabi niyang iyon. I want to shout at her and say that I'm not just a secretary. Gusto kong ipamukha dito ang narating ko na at ang mga kasalanan niya. Ngunit para saan pa ba? Mapapagod lang ako at alam kong hindi yun magugustuhan ni Lola. The daughter of Henry did not have a good future. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. I am glad to see you in that position. Utusan naman kayo noon pa man eh. Ngumiti ako sa kabila ng pait na nararamdaman ko. It is nice to hear that you're happy to see me, Mrs. Saavedra. I hope you forgot my dad already. Will you just pretend now that we did not know each other? Dahil hindi ko alam kung bakit kailangan mo akong kausapin. Pansin ko hindi niya nagustuhan ang sinabi ko.
Ang magagara niyang kilay ay kurumulba sa hindi inaasang pagkakataon. Ngunit hindi ito nagbigay imik dahilan para makahanap ako ng rason na talikuran siya. Pero bago pa ako makalabas, nakita ko na nakatayo sa likurang pinto si Riz na ngayon nakatingin din sa akin. Gayunman kahit alam kong narinig nitong pag-uusap namin, hindi ko na pinansin pa ang presensya niya. Dumiretso na ako palabas. Kailangan ko makahinga ng maayos at makalanghap ng hangin dahil kung hindi ko gagawin yon, baka tuluyang mabuhay ang galit sa loob ko. Did you just pass him by? Natigilan ako nang marinig ang boses ni Asher kung saan paliko na sana ako patungong elevator. Hindi ko alam na naririto siya dahil kasama lang nito sila Mr. Montelucas kanina. Umalis na ba sila? Anong pinag-usapan ninyo kanina? Malaki ba ang deal ninyo kaya't pumayag ang mga Montelucas? Tiningnan ko ito dahil sa mga sinabi niyang yon. Mahalaga pa ba yun sa'yo? Hindi ba't naresolbahan ng sunod ninyong plano? I just want to know what is your condition. Why don't you just answer me? Hindi ko obligasyon na sagutin ka. Kung maaari lang sana, wag mo akong kinakausap tuwing nasa paligid ng nanay mo. Masama na baka isipin nito na nilalandi kita. Natigilan siya sa sinabi ko. Marahas na ako magsalita, ngunit yun naman ang totoo. Yun din naman ang iisipin nila oras na makita nilang nag-uusap kami. Kaya mas maganda nang diretsohin ko to. Sorry for waiting. Sa kabila ng pananahimik niya, sumulpot na si Riz sa gilid ko na agad yumapo sa bewang ko. Nagulat man ako sa ginawa niya, wala na akong lakas para pumalag pa. Mas mainam na nga siguro to. Ayoko lang dagdagan pa ang lahat ng nasa isip ko dahil ngayon pa lang napakabigat na ng pakiramdam ko. Thank you for the time again, Mr. Saavedra. We need to leave now. Di na ako tumingin pa sa kanya matapos namin makapasok ng elevator. Kahit alam kong nakatingin siya sa akin hanggang sumara ang pinto, di na ako nag-aksaya pa ng oras ulyapan siya. I did not intend to hear that, Winnie. I'm sorry. Tipid nang umiti ako. Alam ko naman ang tinutukoy niya. Ayos lang, sanay na ako. Hindi ko inaasahan yon. Bukod kasi sa tinitingala siyang magaling na magpipinta, hindi ko alam na may ganon siyang ugali. My father idolized her. Nakakagulat talaga. Huwag na muna natin pag-usapan yun sa ngayon. I want to refresh my mind. Baka hindi ko maayos ang trabaho ko. Mumuntong hininga ito. Di na rin naman siya nagbigay imik dahil sa sinabi kong iyon. Sa mahigit 6 na taon na lumipas, the things happened years ago did not change. The pain before and after, parehong-pareho lang. I need to be more stronger dahil alam kong may isusunod pa to. Winnie's POV. Buwan ng Mayo ngayon, 15 ng umaga. 6:00 pa lang nakagising na ako para maganda ng pagpasok. Natutulog pa si Grace nang bumangon ako. Nais kasi ni Riz na maaga akong pumasok ngayon sa hindi ko malamang dahilan. Nasabi niya na may susundo sa akin mamayang 7:00 para ihatid ako sa kanyang kumpanya. 7:30 na nang matapos ako sa pagkain. Nakita ko nang bumangon si Grace dahil tiyak na narinig nito ang pagkilos ko. Naupo siya sa bakanting upuan habang kinukusot ang kanyang kanang mata. Ang aga mo ngayon, Winnie. Tumango ako. May nakasabit at tuwalya sa balikat ko dahil handa na akong maligo. Ang banyo nasa kabilang silid pa. Bawat floor may nag-iisang banyo na ang gumagamit ay 5 tao. Maaga akong pinapapasok ni Riz ngayon. Nag-message siya sa akin kagabi. Nalokot ang mukha nito pagkarinig pa lamang sa pangalan ni Riz. Yung boss mo hindi ba nagbibigay ng schedule? Ite-text na lang kita pag gusto niya. 7:00 talagang pasok ko. Yun naman talagang oras ng pagpasok, hindi ba? Bahagya siyang umismed. Tila ba iritable ito sa mga taong pinag-uusapan namin. Akala ko pa naman, mabait yung bayo ng lupa. Pero unang kita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na kung gaano kagaspang ang ugali. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Nahinaluan pa ng tinig na hindi ko maipaliwanag. Masungit talaga si Riz, pero alam ko mabuti siyang tao. Kung hindi siya mabait sa tingin mo ba, papayag siya ng ganong kabilis sa gusto ko? Bumuntong hininga siya. Nakakibot pa rin ang puso niya, ngunit halatang naisip naman itong sinabi ko. May punto ka, pero naaamoy ko pa rin ang ugali niya. Para lang siyang si Philip, yung ex mong suplado. Hindi ako nagbigay imik sa sinabi nito dahil nabanggit niya si Philip. Naalala ko na naman ang nangyari kahapon. Hindi ko yun nabanggit kay Grace. Ayoko na kasing ipaalam pa yun sa kanya dahil alam ko mag-hysterical lang to. At saka pa ayoko pa rin isipin yon dahil nasisira lang ang araw ko.
Speaking of ex, nakikita pa rin ba kayo? Panigurado lang na oo dahil may koneksyon niyang Reese sa ex mo. Bumuntong hininga ko bago tumango. Oo, nakita kami kahapon, pero hindi ko alam kung magkikita kami ngayon. Wag na lang sana. Kung sa bagay, naramdaman ko rin naman yung feelings mo. Yung ex ko rin sa probinsya ayokong nakikita dahil naiinis ako tuwing nakikita ko yung pagmumukha niya. Yung ex mo naman kasi, iba yung issue sa akin. Oo na, ipamukha ba naman sa akin na naloko ko? Natawa ko bago nag-iwas ng tingin. Yung ex-boyfriend niya kasi may kinalawang ibang babae. Nahuli sila ni Grace nung araw ng anniversary nila. Hindi ko makakalimutan yon dahil yun ang araw na nakasama ko siya. Mga lalaki kasi pare-pareho lang. Hindi na lang sila manatili sa isang babae. Kahit sabihin mo na loyal sila sa'yo, titingin na titingin pa rin sila sa iba. Mga hindi makontento sa isa. Ang himig niya ay binabalot ng pait. Para bang pinapalabas ito na lahat ng lalaki katulad na ex niya. Ngunit para sa akin, hindi naman sila magkatulad lahat. Alam ko na maging tapat noon sa akin si Philip. Kahit ang nakaraan nito ay masasabi ko na hindi maganda. Maliligo na ako. Nailing to sa pamamaalam ko. Tiyak na natutuwa itong iniba kong usapan dahil alam niyang ayokong pinag-uusapan yon. Hindi naman nga dapat. May fiancé na yung tao at nararapat lang na wag nang banggitin pa ang nakaraan namin. Nakaraan na yun eh. Hindi na dapat pang binabalikan. 20 minuto ang nakalipas nang makapaghanda ako. Di naman na ako gumayak sa aking mukha dahil tulad noon. Simple lang ang ayos ko hanggang ngayon. Aalis ka na? Tumango ako sa tanong ni Grace.